Muling binigyan diin ng mga miyembro ng diplomatic community at mga opisyal ng pamahalaan ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award na pumapanig sa Pilipinas hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Muli rin pinagtibay ng iba't ibang bansa ang suporta nila sa Pilipinas, partikular na sa depensa at seguridad. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Yes, Patrick. Angelic, ipinagdiriwang ngayon ang ikasyam na anibersaryo ng Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Sa isang selebrasyong idinaos ngayon dito sa Makati City, nagtipon ang mga miyembro ng diplomatic community, mga opisyal ng pamahalaan, policy experts at scholars. Dito ay binigyan diin, Angelic, ang kahalagahan ng makasaysayang 2016 Arbitral Award pagdating sa pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa harap ng patuloy na pangharas na ginagawa ng China. Tiniyak din ng iba't ibang bansa na sumusuporta rito ang kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng depensa at iba pang mga kahalintulad na kooperasyon. Samantala, ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, dapat na maghain ulit ang gobyerno ng panibagong arbitration case laban sa China. Sakop naman ang continental shelf bukod sa exclusive economic zone. Pero dapat anya na maging matibay ito upang makuha ang kaparehong tagumpay sa 2016 arbitral ruling na hindi kumikilala sa 9-dash line ng China sa buong South China Sea. Dapat dalhin natin ito sa UN General Assembly, pero dapat may preparasyon tayo. Dapat mag-lobby tayo sa lahat ng mga members ng UN na suportahan yung ating posisyon. Hindi pwede submit lang natin at botohan. Dapat sigurado tayo na mananalo tayo sa botohan. Malaking trabaho yan. Angelic, sa pinakabagong Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Stratbase at isinagawa noong huling linggo ng Hunyo, lumalabas na 73% ng respondents o 7 sa 10 Pinoy ay naniniwalang dapat ituloy ng kasalukuyang administrasyon ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang pinakahuling ulat. Balik sa'yo, Angelic. Okay, maraming salamat, Patrick De Jesus.